Para po sa pagbabasa ng hindi nagkakamaling salita ng Diyos, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Genesis 6, babasahin po natin mula po verses 9 to 18. Genesis 6 verses 9 to 18, babasahin ko po sa English Standard Version. Verse 9, "These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God, and Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight, and the earth was filled with violence. And God saw the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. And God said to Noah, I have determined to make an end of all flesh, for the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them with the earth. Make yourself an ark of gopher wood, make rooms in the ark, and cover it inside and out with pitch. This is how you are to make it. The length of the ark, 300 cubits, its breadth, 50 cubits, and its height, 30 cubits. Make a roof for the ark and finish it to a cubit above, and set the door of the ark in its side. Make it with lower, second, and third decks. For behold, I will bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, in which is the breath of life under heaven. Everything that is on the earth shall die, but I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you." Maaari na po tayong makaupo. Tayo po ay lumapit muna sa Panginoon sa panalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Iniutos niyo po sa amin na magtrabaho sa loob po ng 6 na araw. At binigay niyo po naman ang 7 araw upang kami ay magpahinga. Pero kagaya ng naipapangaral sa pulpito na ito po ay biniligtad ng Panginoong Hesukristo. Kami po muna ay magpapahinga sa presensya mo sa pamamagitan ng inyo pong ebanghelyo upang kami ay makagawa ng mga mabuting gawa. Ito po ang aming pinangahawakan bilang mga mananampalataya. At samahan niyo po kami na makita namin ang aming Panginoong Hesukristo sa mga pag-aaralan namin. At ito po ay magbigay ng bagong passion na ibigin namin kayo ng buong isip, ng aming buong puso at ng aming buong gawa. At mag-manifest po ito sa pag-ibig namin sa aming kapwa. Kayo po ang gumabay sa pangangaral ng inyo pong salita, kung paanong ang inyo pong banal na spirito ay nag-hover sa first creation at nagbigay ng order. Ito rin po ang inaasahan namin na power na magbibigay sa amin ng understanding sa tuwing na ipapangaral ang inyo pong mga salita. Bigyan niyo po kami ng kakayanan na maintindihan ang inyo pong mga salita, yung mga void, yung mga chaos sa aming kaisipan, kayo po ang magbigay ng order sa pamamagitan ng inyo pong mga salita. At patuloy na sa lahat po ng aming pag-uusapan at pag-aaralan, kayo lamang po ang aming mag-glorify. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marahil kilala po natin ang mga Puritans. Ang Puritans po were a movement of English Protestant in the late and 17th centuries. At ang layunin po ng mga Puritans is to reform the Church of England from the practices of Roman Catholic. Dahil yung Church of England, while nasa umbrella siya ng Protestantism, is nahulog
sa mga practices ng Roman Catholic. At ang mga Puritans po, sila yung nag-seek to reform the Church of England para mag-conform sa Scripture. At isa po sa kilala na sa panahon na ito ay si Oliver Cromwell. Puritans and Oliver Cromwell ay gusto po nilang mag-conform ang Church of England at ang state sa Scripture. At hindi po ito agad-agad nangyari. And in fact, yung name po na Puritan, while ginagamit po natin ito as positive ngayon, kapag naisip natin ang mga Puritans, ang naisip natin ay yung mga kilalang Puritans like John Bunyan, John Owen, Thomas Goodwin at iba pa, yun yung naisip natin mga godly men. Pero nung time nila, yung word na Puritan ay derogatory term. Ito ay ginagamit ng mga scoffers sa kanila na parang ito yung language natin ngayon na kapag tayo ay inaalipusta ng mga Kristiyano, ay banal-banala naman kayo, mga banal. So, pero ito ay in-embrace itong term na ito. In fact, ang ganda po ng note ni Joseph Booth sa The Mission of God. Sabi ni Joseph Booth about the Puritans, though life was warfare, the arms of that war were prayer and tears, because to the Puritan, the one who suffers conquers. This was the Puritan ideal and is found throughout their literature. Consequently, to the Puritan mind, Christian piety was a priority, or Christian holiness was a priority. This implied that whatever else you did or were called to, personal godliness could not be sacrificed. It must come first. For the Puritans, yung kanilang allegiance primarily is sa word ng Panginoong Hesukristo, at it will result a godly life. And kailangan rin po nating makita that the Puritans were like Noah in his days. Na ito po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Despite the ungodliness of his generation, he lived his life by faith in the promises of God found in his word, and he built the ark as the evidence of his faith. At ito po ang ating makikita sa ating pong pagpapatuloy. Tayo po ay magpapatuloy sa ating ginagawang series sa sulat para sa mga taga-Hebreyo. Tayo po ay nasa bahagi na kung saan nagbibigay ang author ng katiyakan ng kaligtasan. Kung maaalala nyo po sa chapter 10, nagbigay po siya ng warning o babala about apostasy. At mayroon na ngang nahulog, mayroon ng mga nag-apostate. Pero po, ang maganda po sa chapter 10, sa huling bahagi ng chapter 10, nagbigay po siya ng assurance. Chapter 10, verse 39, but we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. So while may dalawang grupo na binabanggit ang author, malinaw na yung kanyang sinusulatan primarily, sinabi niya na hindi tayo yung mga nag-shrink back, but of those who have faith and preserve their souls. So makikita niyo po dito yung relationship ng faith and perseverance of the saints. At para po ipakita ng author na meron silang katiyakan ng kaligtasan, una, ipinaliwanag ng author kung ano yung faith theologically. Sabi ng author, Hebrews 11 verse 1, now faith is the assurance of the things hoped for, the conviction of things not seen. So ipinaliwanag kung ano ba yung faith. This is the substance. This is the assurance of the things that are not seen. So mahalaga po itong definition na ito dahil po ito yung overarching, underlying principle ng mga tinatawag na mga heroes of faith. At pagkatapos po niyang ipaliwanag theologically kung ano yung faith, nagbigay siya ng mga concrete examples sa mismong mga buhay ng mga familiar sa kanila. Di ba dahil nga sila ay may temptation, familiar sila sa Old Covenant,
ine-elevate nila yung Old Covenant sa Bagong Tipan. So familiar ang mga mananampalatayang ito sa mga tao sa Lumang Tipan. At ito nga po yung tinatawag natin na mga heroes of faith. Pinakita ng author kung ano ba ang pananampalataya sa aktual na pamumuhay. At natapos po tayo sa ating huling pangangaral patungkol po sa pananampalataya ni Enoch. Siya po ay hindi nakaranas ng kamatayan. He pleased and walked with God by faith. Now, magpapatuloy po tayo sa next person na binanggit ng Hebrews 11 at dito po natin kukunin ang ating pangangaral. Hebrews 11 verse 7. Ang background po, yung binasa natin kanina sa Genesis 6, Hebrews 11, verse 7, by faith, Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear constructed an ark for the saving of his household. By this he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. Sa atin pong binasa sa Genesis 6, familiar po tayo sa history na ito dahil ito po ay kadalasang itinuturo sa mga Sunday school at kadalasan gustong-gusto nating pakulayan yung mga books about sa story ni Noah. At malinaw po sa ating binasa dahil sa pagdami daw ng tao, kasabay nito ang paglago at paglaganap ng kasalanan. Sukdulan ang kasamaan ng tao sa panahon na ito na kahit sa mga fallen angels, sila ay nakikipagtalik. I'm aware po sa iba't ibang view, pagdating po sa Genesis 6, 1 to 8, na yung tinatawag doon ng mga sons of God, ito daw po ay mga godly offspring ni Seth na nakipagtalik o nakipag-asawa sa ibang mga lahi. Dahil nga naman, hindi pwedeng magkaroon ng sexual relationships ang mga angels, di ba? Sinabi ni Jesus sa Matthew 22:30 na pag dumating yung new heavens and new earth, wala na dong marriage. Sabi ni Jesus, magiging kagaya daw tayo ng mga anghel. Ibig sabihin, ang mga angels daw ay walang sexual relationships. Kaya, yung ibang view, hindi sila naniniwala na yung mga sons of God dito sa Genesis 6 ay mga angels. Pero yung pong Genesis 6:5, ang sabi po ng Genesis 6:5, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Ibig sabihin, sa panahon na ito, iba't ibang uri po ng kasalanan ang lumaganap. Kasama po dito, hindi lang po yung mga natural sin. When I say natural sin like adultery, pero kasama po dito yung mga unnatural relationships like homosexuality, bestiality, incest, and I believe the most unnatural sin related po dito sa Genesis 6 is sexual relations to angels. So ganun po ka-unnatural yung mga sin, while unnatural na po yung sin, tinaasan pa po ng level sa pakikipagtalik nila sa mga anghel. Kaya po napaka-significant ng part ng history na ito dahil ginagamit, pagkatapos po sa bagong tipan, ginagamit na po itong account ni Noah, itong warning sa flood. Warning po, laging ginagamit sa warning ng covenantal or coming judgment. For example, sa Matthew 24:38, for as in those days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day when Noah entered the ark. So, sa sobrang kasama yung mga tao doon sa panahon ni Noah, ginamit na itong account na ito as comparison sa pagdating ng mga warning
ng covenantal judgment or ng paghukom. Ito po yung uri ng henerasyon kung saan nabuhay si Noah. At ipiniliwanag po ng ating text sa Hebrews 11 verse 7 na sa kabila ng ganito kasamang lipunan at panahon, iba't ibang uri ng kasalanan at yung rurok ng kasalanan ay pakikipagrelasyon sa mga anghel, si Noah, kagaya ng kanyang mga ancestors, Abel and Enoch, Noah walked with God at siya ay nabuhay ng mayroong pananampalataya. Sabi po ng mga scholars at malinaw rin naman sa scriptures, yung pagbibigay po ng pangako ng Diyos na may darating na flood, pagkatanggap niya, aabot ng 100 to 120 years bago dumating yung katuparan ng pagdating noong flood. Kasi sa Genesis 5:32, Noah was 500 years old. And then, pagdating naman po sa Genesis 7 verse 6, 600 years old na siya nung dumating yung flood. So most probably doon po nasa 100 years bago dumating. Nangako ang Diyos, nag-warning siya sa coming judgment through the flood, pero dumating ito 100 taon. So God gave Noah the command to build the ark before the flood, at ito nga po ay umabot roughly 100 years. And yet, according to our text, napakahaba po ng 100 taon, according po sa ating text, by faith, being warned by God concerning events as yet unseen. So connected po yun doon sa binasa po natin kanina, sa verse 1, faith is the substance of the things hoped for and yet unseen, not yet seen. So, connected po yon na si Noah, in-apply niya yung paliwanag ng author sa verse 1 kung ano ang pananampalataya. At makikita po natin dito na hindi po nag-doubt o humingi ng ebidensya si Noah patungkol sa coming judgment. Nung na-receive niya yung judgment, yung warning about coming judgment, hindi siya humingi ng evidence, kundi dahil ito ay mula sa Diyos at ito ang kanyang salita, ito ay pinanghawakan niya at nabuhay siya dito. Dahil ito ay salita ng Diyos, pinanghawakan niya ito without external evidences. At ang pananampalataya na ito ay pinakita niya sa pamamagitan ng kanyang mabuting gawa, ng kanyang kabanalan. Doon po sa text, in reverent fear, ibig sabihin, in response doon sa revelation ng Panginoon, by faith, nung na-receive niya yung warning, revelation ng Diyos, ang response niya, in reverent fear, constructed an ark for the saving of his household. Kaya ang pwede po nating mensahe na makuha dito sa account ni Noah, as explained and infallibly interpreted ng author ng Hebrews, through faith is grounded in the Word of God and in the promise of Christ in the gospel. And it results in a life marked by holiness and good works. Ang tunay na pananampalataya ay nakasandig sa salita ng Diyos at sa mga pangako ni Jesucristo sa Ebanghelyo, at ito ay magriresulta sa isang buhay na may kabanalan at mabubuting gawa. Ito yung makikita natin nung ipinaliwanag ng author ang Genesis 6, na si Noah ay nanampalataya sa salita ng Diyos at ito ay nagresulta sa kanyang mabuting gawa. In reverent fear, he constructed the ark. Dalawang bagay po ang pwedeng makita natin dito sa account na ito, sa Genesis 6, and then dito po sa Hebrews 11, verse 7. First,
a faith that is anchored in the Word of God. Hahatiin lang po natin yung message natin. Ang pananampalatayang nakaangkla sa salita ng Diyos. Secondly, ang pananampalatayang gumagawa, a faith that works. So first thing na pwede po nating makita dito, a faith that is anchored in the Word of God. Nakita po natin kanina na nag-increase ang kasamaan ng tao at dahil dito, ang Diyos ay nagbigay ng warning. Verse 13, and God said to Noah, I have determined to make an end of all flesh, for the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them with the earth. So after noong sinabi, pinakita doon na napakasama na ng mundo sa panahong ito. Pinakita doon yung tiyak na warning, tiyak na parating na paghahatol. Ang ganda po ng sinabi ni Albert Mohler. Sabi ni Albert Mohler, the flood is the archetypal example of God's judgment and the catastrophe of human sin. In fact, throughout Scripture, we see that the flood typologically points to God's final eschatological judgment. So makikita natin dito na yung flood ni Noah ay napaka-significant sa kasaysayan ng Israel, sa history ng Israel, dahil ito na yung sakramento na mayroong may katiyakan o sakramento na mayroong talagang mangyayaring judgment. At hindi lang pinakita natin sa pangangaral ni Deacon Aaron, pinakita niya na mayroon tong relationship doon sa AD 70, pero magandang makita rin natin ito na ito ay katiyakan din ng parating na final judgment. Makikita natin na ang pananampalataya po ni Noah, dinescribe siya sa ganitong paraan. Verse 9, Noah was a righteous man, blameless, and his generation, Noah walked with God. So sabi dito sa text na ito, si Noah daw ay righteous man. Pero sasabihin na po natin, huwag po nating isipin na ito po ay nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng mabuting gawa. Ayan, malinaw. Si Noah ay blameless in his generation. He was a righteous man, matuwid. And Noah walked with God and therefore iniligtas siya ng Diyos. Pero wag po nating kaligtaan before po yung verse 9. Ano po muna yung verse 9? Bago mag-verse 9. Verse 8. Ano po yung sabi sa verse 8? But Noah found favor in the eyes of the Lord. Bago ipakita that Noah was a righteous, blameless man, according sa law ng Panginoon in his generation, pero bago mangyari yon, bago i-describe yon, malinaw na yung, matalino si Moses, yun muna yung pinakita niya. Noah found favor in the eyes of the Lord, or grace. Pwede rin po nating basahin na grace yun. Makikita natin po dito na naniwala si Noah sa coming judgment na parating, coming judgment dahil ito ay salita ng Diyos. At naniwala rin siya sa paraan o means na ibinigay ng Diyos upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. So naniwala si Noah na mayroong parating na judgment through the flood, pero naniwala rin siya doon sa means paano sila makakaligtas doon sa coming judgment. Sinunod lahat po ni Noah kung anong utos ng Diyos sa paggawa ng arko. Nabasa po natin sa verses 14 to 16, yung sukat, kung ilang floors, kung ilang room, kung ilan yung sukat ng arko, detalyado, sinunod yun lahat ni Noah. Sa kabila po ng na nagpapatuloy at lumalagong kasalanan sa kanyang panahon, si Noah ay nanindigan sa salita ng Diyos. Sabi doon, in reverent fear.
Naniwala siya, yung fear po doon ay paniniwala na ang Diyos ay banal na humahatol ng kasalanan at galit siya sa mga makasalanan. Hebrews 12 verse 29. For our God is a consuming fire. In reverent fear, naniwala siya na ang Diyos ay banal, siya ay nagtiwala sa mga pangako ng Diyos na hindi pa nakikita. Ibig sabihin, ginawa niya ang arko dahil doon sa pinagpasa-pasang katuruan or oral tradition ng kanyang mga ninuno. Ito yung pangako ng Genesis 3:15, di ba? Ilang beses nating binabanggit ang Genesis 3:15. Ito yung first gospel kung saan nangako ang Diyos ng parating na binhi, yung binhi ng babae at yung binhi ng serpent, ay ito yung mangyayari sa kasaysayan, maglalaban itong dalawa. Naniwala dito sa oral tradition na ito. Kaya, naniwala siya doon sa salita ng Diyos. Tandaan po natin na ang punto po natin, bagamat ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na hindi nakikita, yun po yung Hebrews 11 verse 1, ito po ay hindi bulag. Hindi ito nakikita, hindi ibig sabihin na ito ay bulag, sapagkat ito ay nakasandig sa hindi nagkakamaling salita ng Diyos at sa mga pangako ng Ebanghelyo. So, hindi po ibig sabihin na ang pananampalataya ay hindi nakikita, blind faith ito, hindi po yun. Ang ibig sabihin rin po noon na hindi nakikita, ibig sabihin yung foundation ng Word of God is not earthly, but spiritual and heavenly. It is anchored in the Word of God. Sabi ng Numbers 23:19, God is not man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Has he said, and will he not do it? Or has spoken, and will he not fulfill it? So yung paniniwala sa salita ng Diyos ay paniniwala mismo sa hindi nagbabagong Diyos. At ito ang Diyos at ang kanyang salita ang pinaniwalaan ni Noah. Pero tandaan po natin na bagamat parang ang bida po dito ay si Noah, tandaan po natin na hindi po pangunahing itinuturo ng kasaysayan na ito ay gayahin po natin si Noah. Hindi po yun yung pangunahin. Later po in his life, after the flood at pagbibigay ng Noahic covenant, of course, hindi naman yun agad-agad, pero after ng pagbibigay ng covenant, hindi po itinago ni Moses kung ano yung kasalanan ni Noah. After matapos yung flood, binigay yung Noahic covenant na hindi na i-destroy ang earth at hindi sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan na daw ng apoy pagdating sa Peter, and then nagbigay ng sacrament ng rainbow. After nung faithfulness na yun ng Panginoon, ano pong sinabi ni Moses patungkol sa life ni Noah? Genesis 9:21, he drank of the wine and became drunk and lay uncovered in his tent. Nakakahiya po yung ginawa ni Noah. Naglasing siya at siya ay nakahubot-hubad sa kanyang tent. After all, Noah is not blameless and perfectly righteous. Dahil tandaan po natin, si Noah ay anino lamang ng totoong matuwid, ang Panginoong Hesukristo. May pagkakapareho si Noah at si Kristo. Kagaya ni Noah, si Jesus ay nagtiwala at nanindigan sa salita ng Diyos. Kung paanong nanampalataya si Noah sa salita ng Diyos, ganun din ang Panginoong Hesukristo. Nung siya ay tinukso ng dyablo sa Matthew 4, anong kanyang panagot sa dyablo? It is written. For example, Matthew 4, verse 4. But he answered, it is written, man shall not live by bread alone,
but by every word that comes from the mouth of God. And he perfectly obeyed the word of God. Bagamat may pagkakaiba, may pagkakapareho si Noah at si Kristo, mas malaki po yung pagkakaiba ni Noah at ni Jesucristo. Noah received the warning of God's covenantal judgment through the flood, but Jesus bore the very wrath of God on our behalf. Hindi yung flood ang hindi lang warning ng judgment. Kung ang na-receive ni Noah yung warning, si Kristo is tinanggap niya mismo yung puot ng Diyos. Noah found favor in the eyes of God, but on the cross, Jesus experienced the full weight of God's wrath. Tumanggap si Noah ng biyaya ng Diyos, pero si Kristo, ang tinanggap niya ay hindi biyaya, kundi puot. Noah built the ark from gopher wood, but Christ established the church through His own flesh and blood. Matthew 26:26-28. Now as they were eating, Jesus took bread and after blessing it, He broke it and gave it to the disciples, saying, "Take it, this is my body." And He took a cup, and when He had given thanks, He gave it to them, saying, "Drink of it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." So si Noah ay anino lamang ng totoong gumawa ng Ark of Safety, ang iglesia, at ito ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit kung may kinakausap ako dito na wala ka pa sa Panginoong Hesukristo, ikaw ba ay kagaya ng mga tao sa panahon ni Noah na sa kabila ng warning ng puot ng Diyos, hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos? Hindi ka naniniwala na mayroong parating na paghukom sa mga hindi mananampalataya sa Kanya? Tandaan mo kung wala ka pa kay Kristo, kung gaano katotoo na nakikita mo ang ganda ng creation, kung gaano mo nakikita yung mga rainbow bilang sacrament ng faithfulness ng Panginoon sa creation, at natatanggap mo ang iba't ibang mga pagpapala mula sa Diyos, ganun din katotoo ang paghahatol ng Diyos. Kung sa Lord's Supper may unworthy partaking at yung mga hypocrites ay nagpapartake sa Lord's Supper at mayroong greater judgment, ganun din sa mga hindi nananampalataya kay Kristo, nakakakita ng katapatan ng Diyos sa creation, mayroong judgment, and how much more kung naririnig mo ang Kanyang salita every Sunday, every Bible study. Hebrews 9:27, yamang itinakda ng sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Marami pong sense yung paghuhukom dito, pwedeng pumapatungkol kay Kristo, pwedeng pumapatungkol sa individual death natin, at pwedeng pumapatungkol sa final judgment. Pero malinaw dito na yamang itinakda na mamatay lang ng isang beses ang isang tao, may paghuhukom. Dalawang uri po ng paghuhukom. Huhukaman ka, yung positive, kasama ng Panginoon, dahil nanampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Pero yung negative judgment, ito yung pagpunta mo sa apoy ng impyerno, sa lugar kung saan ang presensya lamang doon ng Diyos ay nagmamanifest lang sa pamamagitan ng Kanyang galit at puot. At walang companion doon, walang fellowship. Mag-isa kang magsasuffer sa impyerno. Kaya, lumapit ka sa totoong arko ng kaligtasan. Ang iglesia ay nangangaral kagaya ni Noah noong panahon niya, nangangaral ng means ng kaligtasan.
Ang totoong arko ng kaligtasan ay hindi ang iyong mabubuting gawa. Even ang pagdalo mo sa iglesia ay hindi ang arko ng kaligtasan. Ang totoong arko, primarily ng kaligtasan, ay ang Panginoong Hesukristo. Siya ang tumanggap ng kahatulan ng Diyos upang kung sino mang mananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero sa ating mga mananampalataya, siguro ang pwede nating sin to mortify in these verses, ang hindi pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos sa Kanyang salita dahil sa mga masasamang nararanasan natin at nakikita natin sa mundo na pasama na ng pasama ang mundo. Kung mayroong totoong amil, ay si Noah dahil yun talaga yung actual generation niya kung saan pasama ng pasama ang mundo nung panahon niya. Pero sa kabila, nung generation na yun na pasama ng pasama, nagtiwala siya sa salita ng Diyos. E nawa, wag nating gayahin yung ganitong uri ng pananampalataya na dahil nakikita natin na pasama ng pasama ang mundo ngayon, seemingly nakikita natin na korap ang ating gobyerno, ang daming mga patayan na nangyayari. Nakakalimutan na natin yung prayer na itinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo. Mapasa amin ang iyong kaharian sa langit at sa lupa. At anong sabi ng Habakuk? Na ang buong mundo ay mapifil ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang mga pangako, ng kanyang salita, ng kanyang knowledge. Kaya kung gaano katotoo ang gospel cure sa mga ganitong pag-aalinlangan sa salita ng Diyos, na tinutupad ng Diyos ang kanyang salita despite ng kasamaan ng mundo. Kung gaano katotoo na nakakain natin ang tinapay at naiinom natin ang katas ng ubas sa banal na hapunan, ganito din po katotoo ang mga pangako ng Diyos sa kanyang salita. Hindi lamang po sa sanctification ng church, but sa sanctification ng buong mundo. Kaya ang simple lang po na pwede nating makuhang challenge dito, let us cultivate our faith by meditating on and studying the Word of God. Ang unang paraan kung bakit hindi tayo lumalago, kaya marami tayong doubt sa ating pananampalataya dahil sa katamaran natin sa pagbabasa ng kanyang salita. Nakakalimutan natin ang kanyang mga pangako. Very, very basic po ito. Si Noah, I believe, minemeditate niya yung oral tradition. Ang hirap nga nung kalagayan ni Noah. Wala pang Biblia na kumpleto. Pero minemeditate ni Noah yon. Kaya nung dumating yung revelation patungkol sa coming flood at yung means para siya ay maligtas, ginawa yun ni Noah dahil naniniwala siya, minemeditate niya yun day and night. Yung mga pangako ng Diyos sa Genesis 3:15. Kaya ito po lamang yung simpleng mensahe, kumusta po? Yung hamon, kumusta po yung ating pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita? Private and family. Maganda po yung sinabi ni Joel Bique and Paul M. Smalley, our faith in the inerrant word is ultimately faith in the unerring Son of God. So ang pananampalataya natin sa kanyang salita ay pananampalataya natin sa hindi nagkakamali ng ang ating Panginoong Hesukristo. So yun po yung ating first point. Yung ating faith is anchored in the Word of God. Secondly, ano ba yung ebidensya ng pananampalataya na nakasandig sa salita ng Diyos? A faith that works. Kagaya ng nakita natin kanina, bagamat dinescribe si Noah bilang matuwid at walang kapintasan, ito po ay hindi nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng mabuting gawa. Dahil yung underlying principle nung ginawa ni Noah, yung ark, ay malinaw po yung interpretation ng Hebrews 11 verse 7, by faith. So sa pananampalataya.
And then yung kanyang naging tugon, he constructed an ark for the saving of his household. Ipinapakita nito ng pananampalatayang nag-aaring ganap kay Noah ay isang pananampalataya na nagbigay ng kanyang pagsunod sa salita ng Diyos. So kung ano yung pananampalatayang nag-aring matuwid kay Noah by faith, he was justified. Ito rin yung pananampalataya na nagbigay sa kanya ng pagsunod. Yung pong in reverent fear, in Greek word po ay eulabestes. At sabi po ni F.F. Bruce, he translate this out of reverent regard. Kay Westcott naman sabi niya, move with pious care. Kay Philip Hughes naman, taking heed with careful attentiveness. Ibig sabihin, talagang pinanghawakan ni Noah yung revelation ng Panginoon sa coming judgment at yung means, paano sila masesave. At ito nga po yung paggawa ng arko. Out of reverence for God, he obeyed all the details of God's instruction for the building of the ark. Kaya maganda po na makita natin na ang pagtatayo po, yung pagtatayo ni Noah ng ark, ay magandang illustration ng relationship between faith and good works. Malinaw po, when the writer of Hebrews reflects on the building of the ark, he emphasizes that it was by faith that Noah constructed an ark. Sabi ni Richard Phillips, Noah built the ark only because he truly believed that what God said about the flood was true. That the flood was going to come and that unless he built the ark, he would be drowned with everyone else. So, makikita natin dito yung relationship ng pananampalataya at mabuting gawa. Pero isipin lang natin, kung hindi ginawa, mag-isip lang tayo, what if na-receive ni Noah yung pangako ng Diyos, yung revelation, yung salita ng Diyos? Anong mangyayari kung hindi ginawa ni Noah yung arko? Nagmamalaki siya na siya ay may paniniwala doon sa Genesis 3:15 na may darating na seed, pero nakita ng mga tao na hindi siya nabubuhay doon sa pangako ng Genesis 3:15. Sinasabi niya na siya ay naniniwala at nananampalataya sa Diyos at sa kanyang salita, pero hindi ito makikita ng maraming tao. So makikita nyo na yung pananampalataya ni Noah by faith, he constructed the ark. Yung response niya, yung katunayan ng kanyang pananampalataya ay yung paggawa ng arko. Ito po yung sinabi ni James sa chapter 2, verse 18. Someone will say, but someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith apart from works, and I will show you my faith by my works. So ang relasyon ng pananampalataya at mabuting gawa ay relasyon parang kay Noah, yung pananampalataya niya at yung arko. So ang katunayan ng kanyang pananampalataya ay yung gumawa siya ng arko. Ito ay relasyon din ng katawan at kaluluwa. Hindi pwedeng maghiwalay ang katawan at kaluluwa. Kung wala ang katawan, kung wala ang kaluluwa, mananatiling patay ang katawan. Hindi pwedeng paghiwalayin. Ito po yung relasyon ng pananampalataya at mabuting gawa. While kailangang mauna yung pananampalataya, may priority tayo sa pananampalataya, ang ebidensya nito ay ang nakikitang mabuting gawa. Kaya imposible na magkaroon ng bunga ng gawa ang walang pananampalataya. Imposible rin na walang gawa ang totoong pananampalataya. So tandaan po natin yun, na ang totoong pananampalataya ay gumagawa. Kaya ang point po natin,
Ang pananampalataya ay hindi hiwalay sa salita ng Diyos at sa mabubuting gawa. So yung foundation ng ating faith is sa infallible Word of God, pero yung ebidensya ng pananampalatayang ito na grounded in the Word of God, ay ito yung personal holiness natin at mabuting gawa. Napapatunayan na totoo ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pang-araw-araw na kabanalan. At sabi ng author ng Hebrews, because of this faith that works, sabi ng ating text, by faith, by this he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. So yung sinasabi doon na he condemns the world, by Noah's righteousness, by Noah's good works, he condemned the world. And its rejection ng message ni Noah, kagaya natin ngayon, yung kapag ipinapangaral natin ang salita ng Diyos, the world is condemned for their unbelief. And we condemn the world through our faithful witness and life. There is a sense na kahit sa paggawa natin ng mabuti, of course, hindi lahat nito or pangangaral natin ng ebanghelyo, hindi to always magre-resulta ng conversion, pero yung kabaligtaran nito is condemnation. Maganda po yung sinabi ni Pablo, yung relationship ng good works sa paggawa ng maraming mabuting gawa, na-expose nito yung maraming kasamaan. Ephesians 5:11-13. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. For it is shameful even to speak of the things that they do in secret, but when anything is exposed by the light, it becomes visible. Ano daw yung mag-expose sa kadiliman? Or yung mga ginagawa ng secret liwanag, kabanalan. Yun po yung point na sinasabi natin, maraming na-expose na kasamaan ngayon, therefore, pasama na ng pasama ang mundo. Baligtad. Sa pag-expose po, for example, yung same-sex marriage, transgenderism, akala natin yun ay pruweba na pasama ng pasama ang mundo. The fact na lumalaban, even mga unbelievers, ay hindi nag-a-agree sa mga ganitong ideologies, pruweba ito na hindi po pasama ng pasama ang mundo. Lalo pa ang mabuting gawa ng mga mananampalataya. Lalo nitong may papakita ang kasamaan ng mundo, may expose ang kasalanan ng mundo. Ang pwede po nating mamortify na sin dito ay ang katamaran sa paggawa po ng mabuti para sa iba. Tandaan po natin, ipapaliwanag ko later sa ating application, na magkaiba po yung personal holiness sa good works. I believe, si Noah ay mayroon siyang personal holiness before doing the ark. Pero yung ark na yon ay resulta, ito yung pwede natin itong sabihin na good works niya ito. Dahil ang beneficiaries nito ay hindi lang yung kanyang sarili, kasama yung kanyang pamilya. So gumawa siya ng good works para sa kanyang pamilya. So while mahalaga po yung kabanalan nating pampersonal and even pang family, pero tandaan po natin na mahalaga rin po ang paggawa ng mabuti na ang beneficiaries ay hindi lang yung pamilya natin at hindi lang ating mga sarili, kundi ang ibang mga tao. For something to be considered good works, it must be visible, kagaya ng Noah's Ark. Visible ito. Especially when the beneficiaries are other people. Kaya sinabi ni James, ano daw po yung proof of genuine religion? Ano daw po? Sabi ni James 1:27, religion that is pure and undefiled before God the Father is this: to visit orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world.
So yun daw totoong religion, totoong mark ng true church. Bakit ba hindi sinama sa Reformed mark ng true church yung benevolent ministry, di ba? Yung marka lamang ng totoong church ng Reformed is yung preaching of the word, sacrament, and discipline. Pero I believe, hindi lang yun dun. Malinaw dito sa kay James na ang marka ng totoong iglesia o ng totoong pananampalataya ay ang visible good works. Kaya dalawa po ang pwede natin ditong challenge na pwedeng makita. Challenge 1, as a church, let us demonstrate the genuineness of our faith through our good works, through benevolent ministry. So, in a way, dahil ang church din ay ark of safety, ito yung means by which God called the elect. So kung tayo yung bagong tipang arko ng Diyos, dapat ganito rin po yung makita sa ating iglesia. At ang iglesia ay hindi lang tinawag upang mangaral ng ebanghelyo. Well, yun yung primarily yun yung means para tawagin ang mga makasalanan, pero yung ebidensya na tayo ay may totoong ebanghelyong pinangahawakan, ito ay nag-overflow sa ating benevolent ministry. In fact, in Revelation 2:19, Christ commends a church that excels in benevolent ministry. Because every time the church excels in the ministry of charity, they express the compassion of Christ when He was still on earth. Di ba? Yung sa Dorean principle sa Matthew, di ba? Libre silang magpapagaling, libre silang maghihimala. Yun ay benevolent during those times. Dahil meron pang mga miracle worker, yung mga disciples. And even ang Panginoong Jesucristo, yun yung kanilang benevolent ministry. At ngayon, sa tuwing, bagamat wala na po tayong mga miracle workers, kapag nag-pray tayo, hindi naman dadami yung tinapay, pero ito ay nagpapatuloy yung principle na ito, na sa tuwing tayo ay gumagawa bilang iglesia, kapag mayroong mga calamities, nakikita yung ating iglesia na gumagawa sa community, yun ay tinutupad natin ang mga prinsipyo ng Panginoong Jesucristo, na yung ating ilaw ay makita ng iba so that they may glorify the Father. At number 2, bilang naman pang individual naman, it is a good and commendable thing that you are mortifying your sin, but it is even better if you have visible good works where the beneficiaries are other people. So mahalaga na i-mortify natin ang ating mga sariling kasalanan, pero yung cultivation nito ay ang paggawa ng mabuti na ang beneficiaries ay ang ibang tao. Yung simpleng pagbibigay ulam sa ka-church, biro lang. Yung simpleng pagbibigay ng ulam sa iyong kapitbahay, na yun ay isang act ng good works. Kapag halimbawa may emergency sa kapitbahay, mayroong kailangang isugod na hindi mananampalataya, may emergency at wala lang sasakyan, ikaw ay binayaan ng sasakyan. Ikaw yung number 1 dapat na option na tutulong bilang mga mananampalataya. Kung mayroong mga mabuting gawa, ang mga hindi mananampalataya, alam natin, relatively speaking, gumagawa rin sila, tumutulong rin sila, pero dapat yung mga mananampalataya ay nag-e-excel dahil tayo ay may ebanghelyo. So yun po yung pwede nating makita dito. Yung pundasyon ng pananampalataya, ang salita ng Diyos, at yung ebidensya nito ay ang ating mabuting gawa. Pero relate ko lang muli kay Noah, tandaan po natin na mas madaling gumawa po ng mabubuting gawa ngayon kumpara sa panahon ni Noah. Yung panahon po ni Noah, ito ay pasama ng pasama. Nakita natin yung listahan ng mga kasalanan. Pinakita doon ang kasamaan ng tao at pinakita ko nga even yung sexual relationships
sa mga angels. Ganito kasama yung, yung generation kung saan nabuhay si Noah. Pero tayo po ngayon, hindi tayo humahawak sa oral tradition kagaya ni Noah na humawak siya sa oral tradition. Hindi tayo humahawak sa mga tipo at anino kagaya ni Noah. And yet, si Noah, sa kabila ng oral tradition, wala siyang physical Bible, sinaulo lang nila yung mga pinagpasa-pasang katuruan, pero nanampalataya dun ang si Noah sa salita ng Diyos. How much more tayo na nababasa natin complete ang ating Biblia at hindi po anino yung ating generation. Tayo ay nasa panahon na po ng katuparan, ang bagong tipan kay Kristo. Ngayon ay naghahari na ang Panginoong Hesukristo sa langit, sa lupa at sa impyerno, at ngayon ay kinoconquer niya lahat ng institusyon sa mundo. Napakaganda po na makita natin yung priority ng Diyos ay ang family. Sinong unang iniligtas ng Diyos, na makasama ni Noah? Ang kanyang family. Kaya isang application po na pwede nating makita dito, simulan natin ang Kristiyanong pananampalataya sa ating pamilya through our sa mga parents, katapatan sa pagsasalita, marahan na pagsasalita, maayos na disiplina, at of course, ang pagiging regular ng family worship. At hindi lang yon, itong pagiging matapat natin sa pamilya natin, ito ay rin ay magre-resulta sa mga iba't ibang institusyon kung saan tayo bahagi. Tayo man ay nasa school, nasa office, or anumang uri ng ating trabaho, ito ay magre-resulta. Dahil ito yung layunin po ng Noahic Covenant. God, hindi pa dinestroy ng Diyos yung mundo, not because of Noah, but because of the coming Messiah. At until now, hindi pa dumadating ang Panginoong Hesukristo, hindi pa dumadating ang paghuhukom dahil preserve ng Diyos ang iglesia sa pamamagitan ng iba't ibang creational institution na inilagay niya, kagaya ng state. Yung state po ay itinayo yan din, meron na yan sa Genesis, sa creation, pero nire-establish yan sa Noahic Covenant. At ang layunin ng mga institution na ito sa Noahic Covenant is to preserve the seed of the Messiah. At hindi po nagbabago yun. Kaya, nasa katuparan na po tayo. Hindi po, mas madali pong gumawa ng mabuting gawa ngayon dahil hindi po totoo na pasama ng pasama ang mundo. Ni-reverse na po. Wala na po yung panahon ni Noah. Kaya ito dapat po ay magbigay sa atin ng motibasyon at lakas upang maging banal pa. Dahil naghahari ang Panginoon, hindi lang sa iglesia, hindi lang sa ating mga sarili, kundi po sa buong mundo. Siya ang ating Panginoon. Siya ang ating ark of safety. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa interpretation ng Hebrews 11 verse 7 patungkol po sa Noah's flood and ark. Salamat po, Panginoon, na nakita namin na hindi po si Noah ang main character sa history, sa part ng history na ito ng Israel at ng mundo, kundi you preserve the earth sa time ni Noah sa kabila po ng lumagong kasalanan dahil sa Panginoong Hesukristo. At ginamit niyo po ang pananampalataya ni Noah upang ma-preserve din po ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang seed. Salamat po, Panginoon, at nakita namin ang relasyon ng pananampalataya na ito ay grounded sa inyo pong salita. Ito ay pananampalataya sa hindi nagkakamali at nagbabagong Diyos, ang hindi nagkamali. Pinatunayan sa kasaysayan na hindi po nagkasala ang aming Panginoong Hesukristo.
Pero nakita rin po namin ang ebidensya ng pananampalatayang ito na nakatayo sa inyo pong salita ay ang aming mga kabanalan at mabubuting gawa. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung may mga panahon na kinakatamaran po namin na magbasa ng inyo pong salita at kinakatamaran rin po namin na gumawa ng mabuti, hindi lamang para sa aming mga sarili, kundi para sa iba. Bigyan niyo po kami ng biyaya kung paanong si Noah ay nakatanggap ng favor in the eyes of the Lord. Salamat po, Panginoon, dahil kami ay nakatanggap din ng biyaya, hindi dahil sa aming mabuting gawa, kundi dahil si Kristo bilang aming arko ng kaligtasan at itinayo niya ang iglesia. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong ebanghelyo at gamitin niyo po ito upang iligtas ang mga wala pa sa inyo at kayo lamang po ang mag-glorify sa pangaral na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.